Mga kasama, umpisa natin ang ating toolbox meeting sa isang panalangin. No? Pakibaba po ng ating mga pandong sa ulo. Ay, alam nga mahal. Lord, maraming po salamat po sa araw na to, sa mga biyayang tatanggap po namin at binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa gabay sa Knobay. Maraming salamat po sa pagbabantay at maraming salamat po dahil kailanman hindi niyo kami pinabayaan. Lord, mahal na Nazareno, ingatan niyo po kami lagi sa aming pang-araw-araw na ginagawa. Gabayan niyo po kami. Ilayin niyo po kami po sa lahat po ng kapamakan. Ilayin niyo po kami po sa lahat po ng mga sakit. At ingatan niyo rin po ang aming pamilya na naiwan po namin sa aming mga tahanan. Gabayan niyo po kami sa araw na to at hopefully mawala na po itong na pwedeng magbigay sa amin ng sakit, yung tinatawag na BOC o BOG o SMAG. At bigyan niyo po kami ng kalakasan ng katawan para dire-diretso po ang aming trabaho po. Lahat po ng ito ay aming itinataas po sa iyo, Lord. In the name of Jesus. Amen. Okay, good morning! Good morning! Okay, kamusta? Okay lang ha. Kumain po ba lahat? Hindi pa po. Ako hindi po. Tatagya, may mumu pa kayo sa ilaw. Hindi pa kami nakain pagkatapos pa nito. Okay, Ginagamit niya. Hindi, kararating lang namin. Diretso kami dito. okay, napag-usapan talaga natin isang toolbox meeting natin is Wednesday at Saturday. Para dapat araw-araw yan, pero sa ganitong project, 2 beses lang ang inaalat ng management o construction management dito sa atin. Okay, pero sa amin, sa safety, dapat araw-araw yan. Kaya minsan magpapapirma kami ng attendance para makumpleto natin yung pasok na 6 na araw sa isang linggo. Okay, ano ba yung di-discuss ko ngayon? Unang-una, napansin nyo po ba yung ating paligid ay sagana sa signage? Ayan, warning, danger sign, safety sign. Ayun pala yung mga bakal mo, dinala ng Montesera. Ayun, Pakilom mamaya, na mamaya. ano na lang din. Yan, ibig sabihin yan, isa yan sa mga safety controls, no? Napag-usapan na natin to nung nakaraang meeting, i-ano ko lang ulit. Okay, gaano ba ka-importante yung safety signages? Okay, yan pagbibigay ng kaalaman sa atin na ito ay bawal, ito ay may babala, ito ay kailangan pagpasok pa lang natin dito sa area na to is naka-PPE na tayo. At elaborate ko lang yung isang safety signages yun, yung nakatayo, yung emergency assembly point. Okay, kapag nagkaroon tayo ng emergency evacuation, doon agad tayo pupunta, no? Doon tayo magkikita-kita. At syempre doon din nakaabang yung ating sasakyan para kung kailangan nating evacuate tong lugar na to, ay madali tayo makakasakay. Okay yung si dump truck dyan, kahit na ganyang kataas yan, eh maililigtas tayo niyan, mailalayo tayo dito sa lugar na to. Okay, tulad nung nangyaring lindol nung nakaraang 2 buwan, no, siguro 2 buwan na nakaraan yun, 3 buwan, no. Ano yung pwedeng mangyari dito sa lugar natin? Diba, number 1 dyan, pwedeng magkaroon ng tsunami, no. Paano ba nalalaman yun? Nakita nyo, biglang magiging ano yan, low tide. Tapos magugulat na lang kayo, may malaking ano na, halo na. Yan, na pwedeng makapinsala sa atin o maka-aksidente sa atin. Ayan, doon lang tayo makikita, mga kasama. Emergency assembly point. Kung kailangan natin ilisanin tong lugar na to, sakay tayo sa mga available na sasakyan natin. No, kasi yan pinakamabilis na transportation natin para mailayo tayo dito sa lugar na to. Okay. Sunod na i-discuss ko yung tinatawag nating nagiging ano ngayon. Sabi nga ng Pag-asa, 2 weeks na nga itong nangyayari sa atin. Yung tinatawag natin na SMAG, no? O yung VAG. Ano ba yung BOG, yung VAG? VOG, as in Victory Oscar Gold. Okay. Ano ba yon? Ito yon, pagkakasabi ng pillbox. Ito ay binubuo ng sulfur dioxide o SO2. At ibang volcanic gases na humahalo sa atmosphere, oxygen, moisture, alikabok, at sikat ng araw. Okay, yung ating
sa mga binabantayan dito na pwede makapinsala sa atin is yung Taal Volcano. Alam naman natin yung nangyari noong 2020. Okay? November pa lang, 2019, nagbigay na ng ano sa atin yan. Ng, di ba, first eruption yan. Pagkakaalam ko, November 2019. Sumunod yan is January 12, 2020. Hanggang sa umabot ng alert number 4 yan. No. Dito sa atin hindi tayo napinsala dahil meron tayong batulaw at the same time yung hangin is papunta dito sa side ng Lemery. Kaya napinsala nun is more on Lemery, Taal, San Luis. Yan yung mga napinsala nung pagputok ng bulkan na yan. The rest, yung malapit sa bulkan, yan, San Nicolas, Agoncillo, Talisay, Laurel, yan, isinama yan sa danger zone. Okay, ngayon, may aktibidad ng bulkan natin. Ayan na, yung usok niya, maabot sa pinakamataas ng sa taas ng ulap. At may init dun sa taas, kaya itinataboy dito sa atin. Sinong bayan na damay dyan? Kalaka, Balayan, Tuwena, Sugbu. Itong Kalatagan hindi na isama. Pero based sa mga papansin natin, yung mga bundok natin dyan, hindi natin makita. No, gawa nga nung sinasabi na smog bag or yung fog. Yan. Sunod, ito ay nagre-resulta ng sa hazy mixture o ang napapansing paglabo ng kapaligiran kapag ito ay naganap sa lugar. Yun, yeah, lumalabo yung kapaligiran natin. Nag-zero visibility tayo. Okay. Pangatlo, ito ay binubuo ng lubhang maliliit na particulate matter so PM2.5 na ang lapad ay may hahalin tulad sa 5% ng kapal ng isang hibla ng buhok ng tao. Ibig sabihin, yung hibla ng buhok natin, diba, tapat natin sa mata na ganun. Parang ganun yung nakikita nating paglabo dito ng kapaligiran. Okay, yan po yung bag. Okay, ano po naman yung SO2, yung katinan, sulfur oxide. Ito ay binubuo ng sulfur o asupre at oxygen. Yun, asupre masama kasi sa katawan natin yan. Lalo-lalo na yung may mga asthma, hika. Yan, masama yan. Talagang kailangan nga natin, actually nire-require tayo ni proponent na mag-mask. Pero based naman sa naitala ng P-Box, ulitin ko ulit, ilang bayan lang naman yung nadamay, yung Kalatagan eh, hindi masyado. Pero sabi ni Ma'am Ivy, magpapa-atmospheric test siya. Kapag nag-positive ng SO2 dito, notice tayo kung hindi mag-mask. No? Okay, ito ay walang kulay at may amoy na may halin tulad sa pagsindi ng posporo o sa mga paputok. Yun nga, amoy pulbura. Yan, yun yung tinatawag na sulfur oxide. Pag sinindihan mo yung posporo, yung usok nun, yun yung maamoy natin. Kasing tulad ng ng sulfur oxide. Okay? Ito ay acidic at nakakairita ng mga mata, lalamunan at ilong. Yun, wala, may naka-experience naman dito nun. Nairita yung mata, kumati ang lalamunan, kumati ang ilong. Wala po, buti naman. Pero sige, inaabangan natin yung atmospheric test ni o yung tinatawag niyang meron yung panukat yung amoy, yung tawag doon, humidity, basta yung testing. pa-testing dyan na gas testing. Okay. Ngayon, ano yung epekto sa kalusugan nito? Sa bagayan. Sa baga. Ang dapat Hihina kayo sa iyutan. yun. Ito, ang epekto nito sa kalusugan ay depende sa dami o konsentrasyon na nalanghap.
haba ng oras na ito ay nalanghap at kung kabilang ka sa mga sensitibong grupo. Yan. Sino man sensitibo dito? Okay, sensitibong grupo, mga tao may hika, sakit sa puso o sakit sa baga. May mga edad. O, patay. Oh, yan. May sanggol o bata. Okay, advice lang sa mga ating maliliit. Siyempre, balayag kasama sa kabilang dyan. Total, naglabas din si Mayor ng ng memo regarding dyan. Okay, ang pinaka the best dyan is huwag na nating isama ang ating mga anak sa bayan. Doon na lang tayo sa lugar natin. Based din sa pag-asa, kapag umulan, nawawala siya. Eh umulan naman kagabi, no, nalulusaw yan. Kaya maaliwalas mo yan. Oo. Pero kung dire-diretso pa rin siya at biglang uminit, makikita natin ulit yan mamaya. Mararamdaman ulit natin yan mamaya. Na parang uulan na ewan, no? Parang tayo nasa Baguio, nasa Tagaytay. Pero yung hamog niyan ay nakakapansala. Okay, anong dapat gawin? Protektahan ang sarili, gumamit ng nararapat na N95, face mask o gas mask. Yun talaga required ni DOH, ng DOLE at ng DNR, N95. Based dun sa mga nakita kong mga pupunta dyan sa lugar na yan, yung N95 nila nagiging itim, yung pinaka-pisngi dahil yung carbon nasasala niya. Okay? Yan. Di ba si Kuya Cesar? Pero sa ngayon, ligtas pa. Pero pag biglang uminit at nakita natin kulabo, kasi gamit tayo ng mga bandana. O yan ang muna ang magiging protection natin. No? Pero pag uminit, sisilaw. Pag umilit, sisilog. Pag umilit, sisilog. Mga ganito sir, pwede lang, ganito lang. Pwede na yan. At least kahit pa paano may protection tayo. Ang mahal kasi ng N95. Nasa 30 pesos ang isa nun. Tapos disposable pa. Disposable pa. Ayan. Pero marami tayong kakampi dito eh. Ano may kakampi natin dito? Yung mga puno. At least magbigay ng oxygen yan sa atin. No? Ayan. Kaya medyo ano tayo dito. Sumama sa amin ha, sige. Huwag ka sasakay mamaya kukuha. Okay, sunod. Uminom tayo ng maraming tubig. Yan ang pinaka panlaban natin yan. Inom tayo lagi ng maraming tubig. Kahit hindi pa kailangan ng katawan natin, inuman na agad natin. No? Based sa tubig natin, yan, nakakuha na tayo. Yan, inom tayo lagi. Yun, patay.